I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw, Pilipinas. Napagkasundoan po namin na kami ay magpahayag ng aming mga statements dahil marami pong naglalabasan, iba't ibang puro-puro, iba't ibang opinyon. Mas nanaisin po namin na manggaling sa amin kung ano ba ang katotohanan para po ang mga kababayan natin, ang taong bayan, ay hindi malito sa kasalukuyang issue patungkol po dito sa kaso po na kinakaharap po ng dating Pangulong Duterte. Makakasama po natin ngayong araw si CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. And by the way, happy birthday, belated happy birthday nung March 11. Salamat, ma'am. And of course, makakasama din po natin si DOJ USEC Nicolas Felix T. Good afternoon, Yusek Claire. Good afternoon po. And Police Chief Brigadier General Jean Fajardo. Magandang araw po, ma'am, at sa mga kasamahan po natin sa media. Yes. Of course, kailangan natin itong maituwid ang mga iba't ibang haka-haka. Dahil kung hindi po natin to maitutuwid at mapapaliwanag ng maayos, mismong taong bayan ay hindi nila malalaman ano ba nangyayari sa bayan natin. Especially patungkol dito sa sitwasyon na to. Marami nang pinag-uusapan tungkol sa jurisdiction ng ICC. Ito po'y matagal na rin pong na ipahayag sa pamamagitan po na naging desisyon ng Supreme Court. Hayaan niyo po akong basahin ang sinabi po ng Supreme Court. And I quote, "A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision, Article 1272, that states, a state shall not discharge by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute. Even if it has deposited the instruments of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliges the state to cooperate." At kung inyo po matatandaan, noong November 2021, panahon pa po ito ni dating Pangulong Duterte, humiling po ang gobyerno po under the administration or under the leadership of former President Duterte. Humingi po sila sa ICC prosecutor to defer then this investigation, claiming that national authorities had begun their own investigation into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. Upon receipt of the request, the prosecutor temporarily suspended the investigative activities pending his assessment of the request. So in other words, mismong panahon po ni dating Pangulong Duterte, humiling po sila sa ICC prosecutor na ipahinto muna pansamantala yung kanilang pag-iimbestiga. Kung tutusin, meron silang voluntary appearance sa nasabing korte. Kaya lang, noong June 2022, hindi pa po siguro nagkakaroon ng inauguration ang Pangulong Marcos. The court's current prosecutor Karim Khan asked the ICC judges for authorization to resume his investigation. Kasi wala po nakita na substansya or mga tamang pamamalakad para po maituloy ang pag-iimbestiga dito locally. Kaya po minabuting ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC. So doon na po tayo pupunta at doon nga po nagkaroon na po ng warrant of arrest. At sinasabi nga po rito that the chamber finds reasonable ground to believe that Mr. Duterte is individually responsible for the crime against humanity of murder of the statute as an indirect co-perpetrator within the meaning of Article 25(3)(a) of the statute committed during the relevant period. So, ang pag-uusapan na po natin ay yung warrant of arrest. Dahil marami po ang kumu-question kung meron bang valid warrant of arrest. So, tanungin po muna natin si General Nick. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCTC to help implement warrant of arrest.
So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance yung PCTC? Ma'am Jean. Yes, ma'am. The GPNP was informed po nung request po ng PCTC for the PNP to extend police assistance po. And the GPNP directed po the CIDG under the leadership of General Torre to provide security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin ninyo para malaman po nila? Ang PNP po, ma'am, ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So kaya nandoon po yung PCTC, and in fact, it was the PTC Executive Director po ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ at ang PNP po in the person of General Torre po was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yun, o ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Biado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako at si Prosecutor General Dong Fadolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito doon sa mga kinakailangan ng ICC upang ma-properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay? General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So, talagang hindi niya makikita. Pero yung... Sige, sorry. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre, wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no, na kahit pa paano nakapasok siya doon, no. Pero yun, pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no, yung hiningi ng kampo ni PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandoon daw siya o binigyan siya. Ano masasabi niyo po? May tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang dating Executive Secretary, si Salvador Medialdea. Nandun ang kanyang misis, na abogado din. At nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delgra. Well, sir, misis po ni... Ni Executive E.S. Medialdea. So, bali tatlo po yung kasama na lawyer. Eventually, dun sa, dalawa muna sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base. At doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad?
He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Mijaldea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma'am, maayos. Until the end, hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya in-receive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Kay ano po, kay General G naman po, medyo inaano kayo Sinasabi, umiiwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano niyo po ba itong sasagutin? Ganito po kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si PNP. I was supposed to board po yung sasakyan ni PNP at paalis na po. Kaso nasakay yung pinto ng van, umandar na po yung sasakyan niya. Humahabol po ako. Hindi ko po iniwasan, with due respect po kay Senator Bongo. Kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It so happened na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po tumakbo po ako, palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport, dinala siya sa Villamor Air Base? Tama po ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, paki-describe. Kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at umupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki-describe nga po yun. Well, ang particular place kasi sa Villamor is the 250th Presidential Airlift Wing. Yun po ang lounge ng Presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang Presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong Presidente. Pinabigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge, and arguably sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas. Ilan po ang nakasama sa loob po nitong lounge na to? Hindi na po namin nabilang sa ngayon. I'll give you the exact, hindi ko na po nakita ma'am sa buong accounting namin. Pero yung matatandaan niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po aside from former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun ang mag-asawang Mijaldea, andun si Attorney Delgra, andun ang tatlong retired generals, retired generals at ang kanilang mga spouses. Tapos may several people pa kasi puno ho ang lounge Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster. Nang dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang nakwento niyo rin po kanina, parang dapat na umalalay, tama po ba ako, mga kababaihan ng kapulisan natin. At from start to finish, not one of our people touched PRRD. I did not allow it. The only people who touch him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang bodyguard na ito talaga yung umaalalay sa kanya, si Romy. Plus ang isang personal nurse na isang pulis. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang pulis na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from his family and parts of his entourage. Wala po sa mga pulis at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuot po kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Kompleto po tayo. More than enough body camera and also the alternative recording devices na record po namin. Pati yung mga cellphones. Pati rin po sila, may mga cellphones po. Wala po tayong deprived doon. So, doon po nasa panahon na siya po ay nasa Villamor Air Base, nandun po siya sa lounge. Paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, dinideliver pa nga namin And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga Sobra namang dami At may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem and hindi ito tama ang contention na di-deprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na binabili ni Senator Bongo.
Hindi ko na po nakita yung pizza na yun, pero napakarami talaga ng pagkain eh. Kaya, kasi part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. Oh, nagsa-celebrate. But anyway, yung naging condition po ba ni dating Pangulong Duterte, tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Anong meron? Or wala? Sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at maraming mga nurses. So medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Ma-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo. Kasi sinasabi, parang nag-oxygen na ba siya? May picture na pinakita na siya nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya napapagod siya, gusto niya humiga, we provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, binigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics. Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request ko na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yon, sinagot ko sa kanila regarding that matter, Sir, sa ospital, ikaw ay examinin din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? full check-up, ECG, pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation ng search warrant. Anong kita, Sir? Ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? Binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulok ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Ma'am Jean, meron po
tayo ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment. Pwede po ba niyo ikwento to? Yes po ma'am, aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga pananalita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po natin mapakita para mapanood po nating lahat? Ma'am Jean, pakidescribe niyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po, binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung umalalay po doon po kay Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po ma'am, ayan po yung video po, yun po, yung kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Ito yung gawin niya! Kita po nyo dyan ma'am sa video is tinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta nun? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na Opo, lang sila. opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda pong maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahaharas sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay. So, after that, nung okay naman po yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo at we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? O sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights, and when he said na-affirm niya, na-intindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829, halika na, sir.
So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako na inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Cray, pero umalis naman na sila at sumama na sa PRRD. In other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So, ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya, pagdala sa eroplano po ng dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Katagal, ah. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa Matapang na, si General Torre. sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. Sinungaling yung mga lides yan, eh. Itong klase mga naratibo, ano to, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation. Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi nyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte na nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Miljaldia. Sa part, ma'am, ng government po ay may dalawang doktor po na kasama, dalawang CADG po, at yung representative po ng PCTC po, mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Medialdea or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. So, huwag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. You see? Okay, balik naman po ngayon tayo kay Yusek Nikki. Yusek Nikki, may issue. Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Unang-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC, ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay si PRRD. Pangalawa, na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay
sabihin, no, ay i-determine na kung isang arrest ay valid, no. Magandang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga fiscal natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya, no, kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa tao. So, ang ginamit, okay, sabi nga natin, hindi na tayo yung miyembro ng Rome Statute. Ano po, in particular, yung ginamit natin na batas para po maging legal po ang pagsisilbi po ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Bukod dun sa ating pagiging member ng Interpol, no, na yun yung kumbaga naging entry point natin for implementing this warrant of arrest, yung isang batas na ginagamit natin ay yung Republic Act 9851. Ito yung act that punishes crimes against international humanitarian law. Kung titingnan nyo tong batas na to, halos katumbas ito ng Rome Statute. Yung mga krimen na pinaparusahan sa batas na to ay yung mga krimen din na pinaparusahan sa Rome Statute. Halimbawa, yung war crimes, yung genocide, at yung crimes against humanity. Tapos kung titingnan nyo tong batas na to, may portion doon na nakalagay na ang Pilipinas ay may option. Pwede niyang investigahin at i-prosecute ang mga krimen dito sa IHL tulad ng crimes against humanity, or pwede niyang ipaubaya sa foreign tribunal kung may kaso na nangyayari. At kung ipapaubaya man niya sa ibang korte, ang pwede niyang gawin ay pwede niyang i-deliver or i-surrender yung akusado dun sa korte na yun. At yun ang ginawa natin dito. Pero sabi niyo nga po, para hindi magkaroon ng question, you still complied. Although hindi tayo dapat nagko-comply kasi hindi tayo miyembro. Hindi na dapat. Still complied too, para magkaroon ng substantial compliance. Kasi procedure na lang yan. Hindi na yan substantive issue, it's a procedural issue na kung papatanggapin ng ICC, CPRRD, kailangan may competent judicial authority na magpatunay na nasundan yung mga tatlong gusto nila. No? At kami, ang DOJ, kami ang nagsilbing bilang competent judicial authority. Ayan. So maliwanag na po kasi nagkakaroon po ng issue, dapat daw po ay ma-consider na illegal yung pagsisilbi ng warrant of arrest dahil hindi nga daw po nag-comply dun sa Rome Statute na Section 59. Pero pinaliwanag nga po ni Yusek Nikki na may substantial compliance and at the same time, ang ginamit po nating batas ay ang RA 9851. Okay? So, may mga katanungan pa rin po sa inyo. O nang una, okay? Mula kay Ivan Alvarez ng UNTV. Yung umiikot sa social media na bagsak ang moral ng mga polis. General Torre, totoo po ba to? I would refer you to Jean. Ipasa kita kay Jean kasi siya talaga ang kasama ng mga sinasabi lang umiyak na pulis. Ayan. Yung kumakalat na sinasabing sympathetic, yung mga pulis natin na umiiyak during the implementation po ng warrant of arrest. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawi. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis. Hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Sinungaling pala talaga mga Bakit DDS naman yan. babagsak ang moral? Considering na naging successful naman din po yung inyong pagpapa-implement ng rule of law. At walang naging madugong pangyayari sa nasabing pag-serve ng warrant of arrest. Tama po ma'am, sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato. At yun ang ginawa natin, sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Okay. From Christian Yosores, Radyo 6-630. On whereabouts ni Senator Bato de la Rosa and police preparation in any eventuality if may ilalabas ding warrant of arrest kay Senator Bato. Yusek, nasaan daw ba si Senator Bato? Parang nagparamdaman. Nakita ko naman may social media post siya na sinasabi niya hindi siya nagtatago. At hintayin na rin natin kung sakaling lumabas man, ayoko naman pangunahan natin yung ICC, no?
Pero meron na tayong modelo, no? Kung paano natin ipapatupad yung warrant of arrest laban sa kung sino man akusado po doon na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero parang inahayag rin niya na willing naman yata siya sumama kay dating Pangulong Duterte. Okay, ito po ang tanong. How true that Senator Bato de la Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrants from the International Criminal Court for crimes against humanity regarding the roles in the previous administration's war on drugs? Magtago ka na, Bato. Hindi kami privy kung sino talaga yung kung anong status ng investigation sa ICC. But ang alam lang namin, nabibig namin sa mga bali-balita, nakasama sila sa mga ina-investiga. Kaya, yun na lang. Abangan lang natin kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban sa kanila. Magtago May na. tanong dito pero parang nasagot na po ni General Torre. In a video posted by former President Duterte's daughter, Kitty Duterte, minura po kayo while performing your duty. May additional pa po ba kayong response? Yes lang yun, ma'am. Kaya nating palampasin yan. Thank you. And how do you receive, or rather perceive this action, and what's the step will you take in response? I think kaugnay ito doon sa isang question. Bukod kay dating Pangulong Duterte and Senator Bato, ilan pang personalities, all in all, yung kasama sa arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol? Isa lang, yung warrant na lumabas Alang. kay PRRD pa lang. So wala pang ibang Wala pang natatanggap wala. na Pero kung titingnan natin yung warrant, may nakalagay doon may language doon. Nalimutan ko lang kung yung exact language na may mga other individuals na ina-investigan. Oh, are you closely monitoring any movement amid any possible attempt to create a scenario similar to that of people power? How do we deal about that? General. Well, Ngayon na. At may directive naman sa amin. All the scenarios are taken care of at hindi man nagpapawiya ang PNP regarding that matter. May mga official pronouncements na dyan si General Fardo. General Pardo. Ang PNP naman po ma'am ay laging nagme-maintain ng proactive measures po natin at kung meron mga nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin dito sa mga pangyayari po, kakapatan po nila yan. Yan po yung tinatawag nating freedom of expression po nila. Pero hindi po lahat ng freedom ay absolute po yan. Ang PNP po ay tinitignan po at minomonitor po yan at nakahanda po tayo sa anuman pong mga mangyayari po at wag po nating sasabihin na may mga lumalabas po kasi ngayon ma'am na pinipigilan po sila. Hindi po, in fact, nagmo-monitor lang po tayo as part po ng ating security monitoring at yung ating pong na mga nakikita po ngayon ng mga movement po ng police ay inire-relate po nila dyan. Pero sinasabi ko nga po is continuing po ma'am yung ating security preparation for election. So may mga nakikita po tayo mga simulation exercise. Yun lamang po ay bahagi po ng ating patuloy na paghahanda po para sa nalalapit po na election. Yan. May kasunod po akong tanong, General Lachin. There are infos na may sundalo, police na nag-resign because of former President's arrest. Former President Duterte's arrest. Fake news ba ito, ma'am? May mga nakita na po tayo ma'am na fake news po. May nakita na po ang ACG na gumagamit po at nagpapakita at nagpapakilalang mga pulis at sinasabi nag-resign. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. So wag po tayong basta-basta maniwala po sa mga misinformation at disinformation. At ang sabi po ng ating Chief PNP kanina ay wala po tayong planong disiplinahin itong mga supposedly mga pulis. Ang sinabi lang po niya ay very clear kanina. Let us just remind our PNP personnel na sila ay membro ng PNP bagamat nire-respeto natin yung kanilang mga religious and political beliefs pero hanggang nasa PNP po tayo ay dapat po ay sumunod po tayo doon sa mga pinatutupad po nating mga ethical standard, norms and policy po with respect po doon sa ating mga personal sentiments dahil meron naman po tayong umiiral na mga grievance mechanism na po pwede po nilang dalihin po doon. But for as long as they are members of the PNP ay meron po tayong mga dapat pong i-observe na mga protocol with respect sa airing po ng ating mga personal sentiments po. Well, anyway, maliban dyan, maski na naman po ang Supreme Court mukhang naging biktima po ng fake news. Dahil may lumabas po na nag-issue nga daw po ang Supreme Court ng TRO. At si mismo si Senatoriable Attorney Lambino
ang nagpahayag nito sa isang video, I hope hindi naman yun AI generated. Mga sinungaling talaga mga nakarating DDS. po ba itong fake news na ito na meron TRO, General Torre, at the time? Yes po. Nung gabi pa lang, sa aeroplano pa lang, yun na ang sinasabi ni Attorney Vijaldea na may lumabas ng TRO kaya hindi na dapat lumipad ng aeroplano. Kayo po, Yusek, nakarating din po sa inyo to? Yes, magkasama naman kami dun sa Villamor at narinig namin yun. Sakto na malapit talaga lumipad. Tapos dun kumalat yung balita na may TRO. Well, anyway, napatunayan po natin na hindi po totoo yun dahil naglabas po ng statement ng Supreme Court. Actually, meron nga ruling na denied ang TRO na ito. Yes. Okay? Na-deny ang yun TRO po. nila. Meron po ba unahin ko na po muna, ladies first. Si General Jean Fajardo, meron pa po ba kayo nais na idagdag sa inyong mga sasabihin o sa taong bayan? Yes ma'am, sa ating pong mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa atin ngayon, ang lagi po nating sasabihin na ang PNP po ay isang profesional na organisasyon. Nakatutok po tayo sa ating mga mandato at asahan niyo po na laging nakahanda po ang PNP na ipatupad po ang batas. Okay. And Yusek Nikki, ano pong nais niyo pa pong idagdag kung meron? Nasabi na naman namin dun sa press release namin kahapon at nandun sa certification na linabas ng Prosecutor General. Ang tungkulin ng DOJ sa buong pagpatupad ng warrant of arrest na to ay patibayan na yung pagpatupad ng warrant ay dumaan dun sa tamang proseso. Tatlong bagay yung importante na si PRRD mismo yung inaresto, ginalang yung kanyang karapatan habang inaaresto siya at dumaan sa tamang proseso yung aresto. At kami, pinapatunayan namin yan at hindi lang naman salita to eh. May kita talaga natin sa mga video na talaga maximum tolerance ang ating pamahalaan. Binigay lahat ng mga naayon sa kampo ni PRRD habang pinapatupad yung warrant of arrest at walang nasaktan. Ginalang talaga sila through this entire process. Of course, thank you po. And the birthday boy, General Nick Torre. Maraming salamat po, ma'am, at maraming salamat sa suporta ng ating mga kababayan. I just would like to reiterate that I don't find joy in doing these difficult jobs. Una-una, sayang naman yung handa ko ng birthday ko. So, gusto ko lang i-emphasize na hindi ko ito ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa natin dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the chief of the Criminal Investigation and Detection Group. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners, hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas, wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado ni Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din na ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinalan nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So, I think this is fair. At sa warrant of arrest na ipinilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng yon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya ay inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya itong mga nagrereklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Yes. Tama po, no, General Torre. Hindi lamang po dapat natin tignan ang isang side of the story.
meron po tayong nakakalimutan. Yung kwento po nung di umano mga biktima ng EJK. So, tingnan po natin pareho. Huwag po tayong kumampi. Alam natin na meron po kayo iniidolo, meron po kayong hinahangaan. Pero this time, dapat po hustisya po ang mag-prevail. Hustisya para sa di umano mga biktima at hustisya rin po kay dating Pangulong Duterte. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayon. Hanggang sa muli. At sa susunod na pagkakataon at kung meron pa pong another issue, at ibibigay po namin agad ang mga pagpapaliwanag patungkol dito. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, kayo talaga mga DDS kayo, puro kayo po fake news eh. So malinaw na malinaw ang buong katotohanan sa pangyayari nung inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw na malinaw, special treatment ang ibinigay sa kanya mga kababayan. Okay? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.